Ready mo na ang singsing. Malawak ang ngiting ibinigay ni Yumi sa boss niyang si Mr. Jimenez na nakatakda na ang proposal ngayong araw. Isa siyang sekretaryang baguhan at fresh graduate. Dahil maganda ang background niya, pasok agad siya sa kumpanya nito na talaga namang kilala sa business industry. Pangalawang araw pa lang niya. Maayos naman pero hindi niya bet ang boss niya na napakasungit. Usap-usapan sa kumpanya, nabiglaan daw ang announcement nito ng pagpapakasal. Deadman na lang si Yumi, wapakels naman siya sa love life nito. Wala siyang love life pero marami siyang crush. After meeting, sumama ka dahil ikaw ang magbibigay ng singsing sa kanya. Sa kanya? Sino? Nobya ba nito? Pero ba't ganoon na lang ito banggitin ng boss niya? So ano, pati sa nobya masungit ganun? Hindi magawang sabihin ni Yumi ang mga salitang ito kaya naman sa isipan na lang niya ito sinabi. Parang ang wala pang effort ang proposal ni Mr. Jimenez dahil parang normal na araw lang ito para sa boss niya. Sa isip-isip ni Yumi, kung siya ba ang nobya nito, hindi siya magpapakasal sa attitude na lalaki. Naiintindihan mo ba ako? Wika pa nito kaya nanumbalik ang diwa ni Yumi. Ilagay mo sa cupcake yung singsing dahil yun ang request niya. Request niya talaga? Hindi mo naisip yun? Curious niyang tanong pero nasampal niya ang bibig dahil sa pagiging chismosa. Gusto mo tanggalin ko ang dila mo? Biro lang Mr. Jimenez. Sige po, daanan ko muna ang cupcake sa shop na pinagpagawaan ko. Paalam niya bago lumabas na sa opisina. Bawal siyang magtagal dahil mabilis lang daw matatapos ang meeting. Dumiretso na siya sa shop at agad na hinanap ang bading na binilinan niya. Bading, lagay mo na tong singsing. At please lang pakiingatan kasi patay ako sa boss ko kapag hindi maganda ang ayos. Don't worry, magaling ako sa mga kinekinemi na yan. Ma'am, may extra ako nagawa, gusto mong kainin? Libre ko na sayo, mukha ka ng haggard umagang-umaga pa lang. Natawa pa ito sa kanya, pero natuwa naman siya kasi may free cupcake siya. Sige, bet ko yan. Excited niyang sabi. Pinaupo na muna siya nito dahil inaayos pa daw. Napabuntong hininga si Yumi bago tinawagan ng best friend niyang si Ella. Chichikahin niya tungkol sa weirdo niyang boss na walang effort sa proposal at yung nobya pang nag-request na sa cupcake ilagay ang singsing. So hindi na surprise, di ba? Eto na nga. Panimula niya bago nagchika ng nagchika. Hindi naman sa OA ako Beshi, kung ako kasi ang nobya, tampal talaga sa akin tong boss ko eh. Ma'am, eto na po. And here's the extra cupcake for you. Nilapag ni Bading ang plate na may chocolate flavor na cupcake. Walang sabi-sabing sinubo niya ito ng buo na para bang isa siyang patay gutom na babae. Gutom na rin kasi siya. Hindi siya makapagsalita dahil puno ang bibig niya. Muntik pang mabulunan kaya naman agad siyang uminom ng juice na libre na din ng Bading. Dahil syempre, need ng panulak. Ngunit paglunok niya ng ibang parte na hindi pa niya nangunguya, napakunot ang noo niya para kasing may sumama. Ma'am, mali po ang nabigay ko sa inyo. Napagpalit po yung may nakalagay na singsing. Sigaw ng Bading sa kanya, pero huli na kasi nalunok niya na ang singsing. Shit, paano na? Paano ko mailalabas to? Halos maiyak si Yumi sa sobrang takot at kaba kung paano niya mailalabas ang singsing at kung anong gagawin ni Mr. Jimenez sa kanya dahil mukhang masisira niya ang proposal nito. Nasaan ka na? Yumi, nauna pa ako sa'yo dito. Ikaw na lang hinihintay. Mukhang kanina pa si Pamela. Inip na. Reklamo ng reklamo sa akin. Inisang boses ni Emmanuel habang siya pinagagalitan. Boss, masamang balita. Bilisan mo't pumunta ka na dito ngayon na. Binaba niya na ang tawag. Napapikit ng mariin si Yumi bago sinamaan ng tingin ng Bading. Pag ako namatay, hindi kita patatahimikin hanggang sa panaginip mo. Gabi-gabi kitang mumultuhin. Banta niya bago mabilis na lumabas dahil kailangan na niyang puntahan ng masungit niyang boss. Yumi, sinasadya mo ba talaga akong asarin? Bungad na tanong ni Mr. Jimenez nang magkita sila sa parking lot. Dalian mo tibigay mo sa kanyang cupcake na may singsing. Ayoko ka mong gagawa siya ng eksena para maging main character. Lumabas ka na rito kapag naisuot niya na ang singsing. Then tsaka na lang ako. Boss, yung singsing po nandito sa tiyan ko.
Hinimas pa ni Yumi ang tiyan na kalmadong-kalmado pa naman. I hate joke. So shut up and do what I said. Nalunok ko po yung singsing. Napayuko si Yumi at hinintay na sampalin o saktan siya ni Mr. Jimenez. Pero wala naman itong ginawa. Yumi, seryoso ka? Ngayon ka pa talaga papalpak? Mr. Jimenez, nagutom kasi ako tapos napagpalit pala ni Bading yung... Ilabas mo ngayon din. Utos nito habang seryoso ang ekspresyon na ibinibigay sa kanya. Ho? So paano nga po? Ooperahan mo ba ako, Mr. Jimenez? I don't care kung anong plano mo o anong gagawin mo. Basta ilabas mo ang singsing. Lumuhod na lang kaya siya? Mapapatawad kaya siya nito? Oras na hindi mo mailabas ngayon ang singsing, humanda ka talaga sa akin. Boss, hindi pa naman ako natatae. Paano ko ilalabas yun? Napangisi ito bago may tinawagan. Pamela, bigyan mo pa ako ng ilang minuto. May kailangan lang akong kuhanin. Binaba na rin nito ang tawag. Hintayin mo ako dito. Bili nito kaya nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang may paraan na si Mr. Jimenez para mailabas niya ang singsing na nalunok. Saglit lang ito at babalik din. May inabot ito sa kanyang tablet. Boss, ano to? Takang tanong pa niya. Pampatae, para mailabas mo ang singsing. Oras na hindi sumama yun, magdasal ka na. Dahil ako mismo mag-oopera sa'yo para makuha lang ang singsing ko. Sa sobrang kaba, nilunok na agad ni Yumi ang gamot. Bahala na. Emmanuel, hanggang kailan ba ako maghihintay? Galit si Pamela na lumapit sa boss niya at ginawaran ito ng sampal. Hindi siya makatingin dahil kasalanan naman niya. Alam ko naman na pilit kang pakasalan ako. Kaya sige na, wag na nating ituloy to. Wag na natin silang sundin dahil naiirita na ako na para akong asong hahabol-habol sa'yo. Excuse me lang po. Pinutol siya ni Pamela. At sino ka namang buwisit ka? Natatai na po ako, sandali lang po. Ilalabas ko na po, wag kayong maghiwalay ah. Malakas niyang sigaw bago kumaripas ng takbo. At sino naman ang babaeng yun ha? Ganito mo kung itrato? Porket first marriage lang? Napaksama mong lalaki ka. Sinuntok ni Pamela ang dibdib niya. Sawang-sawa na akong maghabol. Gusto kita, pero nakakapagod magmahal ng lalaking wala man lang effort kahit sa proposal. Malamang isa to sa mga dahilan mo kaya pinapatagal mo. Napairap si Emmanuel. Pwedeng wag kang OA. Ginusto mo naman to, di ba? Malinaw sa'yo na hindi ako agree sa gusto ng magulang ko. Inalis niya ang kamay ni Pamela sa kanyang dibdib. Malis ka na. Wala nang proposal na mangyayari dahil hindi na ikaw ang pakakasalan ko. Tandaan mo, wala ka nang mahanap na katulad ko. Bakit? Sino ka ba? Mapang-insulto niya itong sinuri. Isa ko lang namang babaeng dumedepende sa yaman ng pamilya namin. Hindi ka worth it pakasalan dahil wala ka namang gagawin kundi ibalandar ang luxurious life mo. Muli siya nitong sinampal. That's the last time na sasampalin mo ko. Wala akong pakailam kahit babae ka. Lumugar ka. Madiing wika niya na nakapagpa-walk out sa dalagang si Pamela. Inis na napabuntong hininga si Emmanuel dahil sa kapalpakan ng kanyang sekretarya. Sino ba namang tanga ang makakalunok ng singsing? Boss! Boss, may good news ako. Nalabas ko na yung singsing. OMG, hindi na ako maooperahan. Grabe ang saya nito habang hawak ang singsing at ibinabalandra sa mukha niya. Itapon mo na lang. Utos niya dahil nandidiri siya sa singsing pero inilagay ito sa tissue ni Yumi. Sinabon at inalkohol ko naman yan, boss. Malinis na malinis. Hindi naman kumupas sa tiyan ko. Proud na sabi pa nito. Nasa na ba si Ma'am Pamela? Boss, ako na lang magpapalusot sa kanya. Magaling naman akong gumawa ng palusot eh. Yumi, hindi natuloy ang proposal. Gulat na gulat si Yumi. Dahil ba sa kanya? Malamang oo dahil talaga sa kanya. Dahil nalunok niya ang singsing at nagkanda leche-leche na. Sorry talaga. Sayang naman tong singsing. Mukha pa namang tunay. Sa isip-isip niya habang ito'y sinusuri. Sino nagsabing hindi matutuloy ang pagpapakasal ko? Proposal lang ang nasira sa akin pero ikakasal pa rin ako. Napangiti si Yumi. Ganyan ang gusto niya, palaban. Tama po yan, bossing. Laban lang. Hindi ka dapat sumuko. Pinalakas niya pa ang loob nito. Tuesday, 8 a.m. start ng wedding. Don't worry about everything you need. It's on me. May susundo sa'yo. All you need to do is to be with me. Napakunot ang noo ni Yumi.
Bakit? Bridesmaid po ba ako? Nagawa pa niyang tumawa. Hindi. Ikaw ang bride. Ikaw ang kapalit ni Pamela. Since kasalanan mo naman, ikaw na din ang magiging bride ko. Don't you dare run away from me. Dahil kahit saang lupalop ka pa magtago, mahahanap kita. Boss? Simulan mo nang mag-alibay sa magulang mo. Boss? I'm going to eat you alive kapag pumalpak ka pa ulit. Hinaplos pa nito ang mukha niya habang may nakakalokong ngiti. I'm dead serious, Miss De La Vega. So be a good girl, okay? Sobrang parusa naman yata gawin mo kong asawa, Mr. Jimenez. Pinipilit maging kalmado ni Yumi kahit na ang puso niya halos mahulog na sa sobrang kaba. Boss, pwede kong ipaliwanag kay Ma'am Pamela na ako ang may kasalanan kaya ipapaliwanag mo na nalunok mo't kinilangan mo munang itae ang singsing? tumango si Yumi. Yun naman talaga ang reason. Hindi man ito maniwala, nangyari talaga. Salamat nga siya kasi nailabas niya imbis na maoperahan siya. Walang maniniwala sa'yo at iisipin lang nila na baliw ka. Palpak ka na nga, pag-iisipan ka pa na may mental disorder. Gusto mo ba yun? Exaggerated ka naman, Mr. Jimenez, sa may mental disorder. Baka naman makuha ko pa sa hilot at pakiusapan. Depensa niya pa pero hindi talaga nito binawi ang nasabi na nito. Ikaw na ang magiging asawa ko hanggang sa tantanan ako ng lola ko. Pati sexual intercourse included ba? Parang timang lang pakinggan pero dapat niya itong linawin. If you like, yes, we can include that. Natawa pa ito. Hala, natawa siya. Nasigaw ni Yumi sa isipan. Inayos niya ang kanyang sarili. No touching, no sexual intercourse. Mapanindigan niyang tugon. At babayaran mo ko ng 3 milyon para sa perwisyo mo sa akin, Mr. Jimenez. Deal? Businesswoman ang atake ni Yumi. Mukha ka rin talagang pera no? Natawa si Yumi nang malakas sa tanong ni Emmanuel. Hindi naman ito tumanggi at talagang proud pa ito na mas nakakapagpainit sa kanyang ulo. Boss, kaya nga ako kayod kalabaw para sa pera. Alipin ako ng salapi. Sobrang dami kong pangarap. Hindi naman ako matagal na magiging asawa mo, di ba? Tinanggap mo na talaga kapalaran mo? Tanong pa niya habang napapailing sa dalagang naging dahilan ng failed proposal niya kay Pamela. Boss, tanggap ko na dahil kasalanan ko naman talaga at kasalanan ni Bading. Napabuntong hininga pa ito. Magiging sekretarya mo pa rin naman ako, di ba? Ayokong huminto sa trabaho, Mr. Jimenez. Maboboring ako. Baka pati ipis kausapin ko. Pag-iisipan ko pero for now, wait for my update tomorrow. Pag nakausap ko na ang lola ko, malamang umuusok na sa galit ang ilong nun. And that's because of you. Palpak ka kasi. Sorry na nga po. Nailabas ko naman na eh. Swerte pa rin naman matatawag yun, di ba? Naniniwala ko na may nakadikit na swerte sa akin. Gustong matawa ni Emmanuel sa sinasabi nito. Swerte? O baka balat ng kamalasan? Pambabasag niya sa dalaga. Umuwi ka na at itapon mo na ang singsing na yan. I'll get a new one. Sayang to. Pwede tong isanla. Ibinulsa ito ni Yumi. Napahawak din ito sa tiyan. Sa sobrang effective ng gamot na binigay mo sa akin, Mr. Jimenez, natatain na naman ako. Wika nito bago tumakbo na ulit para maki-CR sa restaurant. Iniwanan na lamang niya ito ng mensahe dahil hindi niya na ito mahihintay pa. Nakatanggap kasi siya ng mensahe mula sa kanyang ama. Nagalit daw ang lola niya sa ginawa niya kay Pamela. Bakit mo naman binastos yung tao? Sinalubong agad siya ng tanong ng kanyang ama, hindi pa man siya nakakaupo. She's annoying. Puro reklamo. Sinunod ko naman ang gusto niyang team for my proposal. Siya ang nagdesisyon na kumalas, hindi ako. But don't worry, cause I still have a bride. Hindi na magiging dragon si Lola dahil mas better ang ipinalit ko para sa forced marriage na gusto niya. Paliwanag ni Emmanuel na ikinailing ng kanyang ama. Ginawa mong business pati pagpapakasal. Para kang namulot lang sa gilid-gilid. Mapagbigyan lang ang lola mo. Emmanuel Jimenez, manang-mana ka talaga sa ama mong ubod ng pasaway noong kabataan niya. Nakakainis ang ginawa mo kay Pamela. Hindi mo dapat siya. Pinutol ni Emmanuel ang kanyang lola. Hindi dapat siya nagdesisyon kung magiging pa-victim siya sa inyo. Di ko binabawi ang sinabi ko na lola. That's why she's no longer my bride. Si Yumi de la Vega, simpleng pamilyang kinalakhan pero matalino at professional. She's my secretary at siyang pakakasalan ko kung ipipilit mo ang forced marriage la.
Iharap mo sa akin ang babaeng tinutukoy mo. Before the wedding, you need to introduce her to Jimenez family. Oras na wala kang mapakasalang babae, mawawala sa inyo ang suporta ko't pamana. Maging ina mo ay damay. Ay, Lola. Napahilot sa sentido si Emmanuel. Sana ba magalit ang lola mo? Sundin mo ang nais niya para hindi mawala ang suporta niya sa atin. Tandaan mo, umeepa lang pinsan mong si Grayson. Tumango na lang siya. Si Grayson ay hinahangad din ng hotels and subdivision na pagmamay-ari ng kanyang lola. Tinawagan niya si Yumi nang makauwi siya sa kondo. Lola want to meet you. Bungad niya pero hindi ito umiimik. Hello? Yumi? You still there? Yes, Habi? Naibato ni Emmanuel ang phone niya sa gulat. Tama bang narinig niya? Habi? Bakit naman siya nito tatawaging Habi? What the hell is wrong with that woman? Napabuntong hininga si Emmanuel bago dinampot ang phone na naibato. Hello? 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 Boss? Bossing? Boss? Mariin siyang napapikit at pinanatili ang masungit na boses. Yumi, you're out of... Boss, nagpa-practice na po ako para perfect tandem natin, di ba? Magaling na nga ako bilang sekretarya mo. Dapat magaling din ako bilang asawa mo. Boss, double pay ang trabaho ko ha? Mas business-minded ka pa sa boss mo. Walang ganang tugon niya. Yumi, Tuesday, don't forget. Paalala muli ni Emmanuel sa dalaga. Boss, I got you. No worries. Talaga bang hindi ito nahirapan sa magulang nito? Curious si Emmanuel kaya naman nagtanong siya. Nagawa mo bang magpalusot sa magulang mo? Boss, inaalala mo ba ako? Salamat po. Miss De La Vega, answer me and stop joking around me. Para lang alam kung dapat ba akong sumali sa pakikipag-usap sa magulang mo. Boss, required naman talaga yun. Hindi ka naman pwedeng magpakasal na para ka lang humablot ng babae at hinubaran ito ng saplot tapos asawa mo na. Hindi siya sumagot dahil tama naman ito. Sige, bukas pupuntahan kita sa inyo. Don't go to work and wait me there. Bilin pa niya bago siya napapatay ng tawag nang may marinig siyang ingay. Balot! Penoy! Hating gabi na pero mukhang nasa labas pa rin ito. Yumi, why don't you go inside and sleep? Kasi nag-aano lang ako, Mr. Jimenez. Natigilan ito nang muling may magsalita. Ineng, gabing-gabi na. Ba't nakatambay ka dito sa madilim na parte? Ang dami mo pang mga gamit. Ikaw ba ay makikipagtanan? Napakunot ang noo ni Emmanuel. Wala ka sa inyo? Bakit ka nagsisinungaling? Where the hell are you, Miss De La Vega? Napabuntong hininga si Yumi nang masabi kay Emmanuel ang lugar. Napakarami niyang dalang gamit dahil pinalayas na siya ng tiyahin niya at mga pinsan. Nalaman kasi ng mga ito na magpapakasal na siya at nabwisit ang mga ito dahil hindi na full-time ang magiging pagtulong niya rito. Ito, pinalayas na siya na balak na rin naman niyang gawin dahil nga kay Emmanuel na siya maninirahan. Ulila na kasi si Yumi. Last year lang namatay ang kanyang ina. Habang ang ama naman niya, bata pa lang siya'y pumanaw na ito. Only child siya. Hindi naman kasi nag-asawa ang mama niya. Laking pasalamat niya dahil kahit namatay na ang ina niya, nagawa niyang pagsumikapan na makapagtapos. Wala nga lang siyang mapupuntahan kundi manirahan sa mga kamag-anak. Ngunit malulupit ang mga ito sa kanya. Pinagtiisan lang niya dahil wala pa naman siyang ipon. Alam naman niyang mangyayari ito basta hindi siya mapapakinabangan ng mga ito. Ayos lang. Tanggap naman niya dahil ang mahalaga sa kanya ay makawala sa mga mapanggamit niyang kamag-anak. Ineng, bakit ka umiiyak? Hindi ho, napuwing lang. Pabili nga ho ng itlog mo, Manong. My egg is not for sale, iha. Para lang ito sa aking asawa. But may Penoy is. Penoy nga ho yung tinutukoy ko. Naiiyak na tugon niya. Habang hinihintay si Emmanuel, umiiyak siyang kumakain ng Penoy. Napabuntong hininga si Emmanuel nang makita ang sekretarya niyang si Yumi nakatabi ng balot vendor. Umiiyak ito pero kain pa rin ng kain ng Penoy. Nakaramdam siya ng guilt dahil napagsungitan niya ito kahit na may problema pala ito. Bakas naman sa mukha nito na mayroon itong dinadalang problema. Ngunit natatawa din siya at the same time kasi priority pa rin ito ang pagkain ng Penoy. Ibang klaseng babae ito. Bulong niya bago nilapitan ang sekretaryang si Yumi. Bakit nandito ka sa labas pagala-gala? Boss, dumating ka.
Tuwang-tuwa si Yumi. Hindi ko talaga alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Dala ko na mga gamit ko, Mr. Jimenez. Goods na, pwede mo na akong itanan. Napakunot ang noo niya at magsasalita na sana nang umepalang balut vendor. Sabi na nga ba't magtatanan kang bata ka? Ganyan din kami ng asawa ko. Pero wag padalos-dalos. Mahirap ang buhay. Baka hindi nyo mapanindigan. Manong, babayaran niya ho ako ng 3 milyon. Dinaldal pa ito ni Yumi na para bang magtropa ang dalawa. Lumapit ito kay Yumi na tila may ibinulong. Manong, hindi ho siya scammer. Boss ko ho ang lalaking to. Mayaman talaga siya. Paliwanag ni Yumi sa vendor na mukhang pinagbintangan siyang manloloko. Mayaman siya. Totoo ba, iha? Humarap pa ito sa kanya. Sige nga, kung mayaman kay pakyawin mo ang paninda ko. Hamon pa nito na alam naman ni Emmanuel na pakanalang ni Yumi dahil sa pagiging mautak nito at business-minded. Inilabas ni Emmanuel ang 1,000. Dahil sinamahan mo siya. Inabot niya ito sa matanda bago kinuha ang gamit ni Yumi. Tara na, punasan mo ang luha mo't sipon mong nakakadiri. Pinalayas kasi ako nila tiya. Akala ko magdamag ako dito. Dapat tinawagan mo ako, Miss De La Vega. Andasan ang magulang mo? Takang tanong pa niya habang binubuksan ang compartment ng kotse para ilagay ang gamit ni Yumi. Wala na ako mga magulang, Mr. Jimenez, at sorry kung hindi ko nasabi agad. Hingi nito ng paumanhin bago pinapahid ang luha. Mariin siyang napapikit bago dinukot sa bulsa niya ang panyo na paborito niya talagang ginagamit. Take this. Pumasok ka na sa kotse. Utos niya na sinunod naman ni Yumi. Buong biyahe pa uwi ay tahimik lang si Emmanuel dahil hindi niya pa naipapalinis ang bahay na plano niyang tirahan after wedding ay sa kondo na lang muna niya dinala si Yumi. Yumi, inihinto ni Emmanuel ang kotse bago bumaling sa dalaga. Seryoso ang ekspresyon niya at walang mababakas na pagdadalawang isip. Boss, are you really sure you will marry me? I'll give you a chance to run away from me. Sure na ako, Mr. Jimenez. Gagamitin kong escape plan ng pagpapakasal sa'yo para makaalis ako sa mga kamag-anak ko at makapagsimula ng buhay. Gagamitin ko ang pera na makukuha ko para magsimula ulit. And the ring? Pinakita nito ang daliri sa kanya na nakasuot sa middle finger. Yumi, pinapakyo mo ko. Mali ang suot mo. Hindi ko na ilipat kanina. Sorry, Mr. Jimenez. Hiyang-hiya ito na inayos ang lagay ng singsing. Sure ka nang yan ang singsing? Pwede naman akong bumili ulit. Pinaghirapan ko po itong ilabas. Tsaka sayang naman, boss. Hindi porket mayaman ka, aksayado ka na. Hindi naman ako maarte eh. Bakit? Iniisip mo ba, Mr. Jimenez, na amoy ta ito? Napaka-vulgar talaga ng babaeng to. Wika ni Emmanuel sa kanyang isipan. Please, stop mentioning kung saan man galing ang singsing na yan. Ayoko nang maalala. Nawawalan ako ng gana. Tumangon naman ito kaya muli niya nang binuhay ang kotse at pinaandar. Hubby? Yumi, stop calling me hubby. Wala naman ibang kasama. Practice ba? Practice. Isa lang kwarto dito. Sige, sa sofa na lang. Yes, Miss De La Vega, sa sofa ka talaga. Natawan ng malakas si Yumi. Natatakot siya na mawala sa sarili at makagawa ng... Ikinulong siya ni Manuel sa bisig nito nang makorner siya nito. I can do both if you wanted to. Hindi mo ko kailangang paandaran ng mga jokes mo. Masungit nitong tugon na nakapagpatahimik kay Yumi. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Emmanuel. Hindi nga dapat niya ito inaasar dahil nasa iisang bubong lang sila. Baka mawarak siya nang wala sa oras. Iba pa naman ng mga lalaki, basta na-feel nila na natatapakan ng ego nila. Sinampal ni Yumi ang sarili niya dahil sa nakakahiyang sinabi niya. Iniwan muna siya ni Emmanuel. Sa palagay niya ay magluluto ito ng dinner. Hindi pa kasi siya kumakain. Penoy lang ang nilantakan niya habang umiiyak dahil sa sama ng loob sa mga kamag-anak niyang dapat sana gumagabay sa kanya. Pero wala masama ang mga ugali nila. Nilabas ni Yumi ang litrato ng kanyang mga magulang. Sana nalaman ko agad kung gaano kahalaga ang family picture para may baon pa rin ako kahit wala na kayo. Nakangiti lang si Yumi kahit na nanggigilid ang kanyang mga luha. Nalulungkot lang siya na wala man lang silang litrato na magkakasama.
Sana nga naibabalik ang oras dahil kung nangyari man yun, dadamihan niyang litrato kahit pa mag full storage na siya. Hindi talaga iyakin si Yumi. Sumabog lang talaga siya kagabi sa sobrang sama ng loob niya. Hindi lang niya matanggap agad na palalayasin siya ng mga ito. Bakit daw mag-aasawa agad siya? Hindi pa daw siya napapakinabangan. Sinabihan pa siyang atat at malandi ng mga pinsan niya. Para sa kanya naman, gusto niyang tumulong kahit pa wala na siya sa pudar ng mga ito. Ibinalik na ni Yumi ang litrato na tinabi-tabi niya nang maramdaman ng yabag ni Emmanuel. Mag-dinner ka na. Simple lang ang ginawa ko. Ininit ko lang ang mga natira kong dinner kanina. Hindi ako magiging chef para sa'yo. Gutom na nga ako, Mr. Jimenez. Bitin ang penoy ni Manong kanina eh. Sumunod agad siya sa dining area. Boss, mabait ba ang lola mo? Hindi ba matapobre ang parents mo? Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit natatakot ka ba? Don't worry, hindi sila gaya ng iniisip mo. Parang nalungkot si Yumi sa narinig. Excited pa naman ako para bukas. Akala ko talaga matapobre sila gaya ng mga palabas sa TV. Bakit ba gusto mong parang matapobre sila? Naiinis nitong tanong. Malawak nang umiti si Yumi. Boss, ako, magiging totoo lang ako sa iyo ha. Hindi naman sa mukha kong pera ng bonggang-bongga. Pero parang papunta na ako sa level na yon. Yumi, get it straight to the point. Pag inalok ako ng lola mo kung 10 milyon o ikaw, boss, pera na yun eh. Hindi na pag-iisipan yun, di ba? Masama ang tingin nito. Pero yun lang naman eh, kung mangyayari, sa'yo pa rin ako Mr. Jimenez. Bawi pa niya, pero masama pa rin ang titig nito. Boss, ba't hindi ka magkalat ng lahi mo? Sayang pogi ka pa naman, at saka sayang din laki ng alaga mo eh. Nakita mo na ba? Nanlaki ang mata ni Yumi. Bakit nabanggit pa niya? Isang beses lang po, bumakat po sa office. Nasukat po ng mata ko, Mr. Jimenez. Magaling po kasi ako sa math. Mabilis na paliwanag niya bago sunod-sunod na isinubo ang pagkain sa sobrang kaba. Natatawa si Emmanuel sa kanyang isipan. Napakakulit ng sekretarya niyang si Yumi. Hindi maipagkakaila na nakakalibang itong kasama. Pero hindi pa rin iyon sapat para masabing tipo niya ito. Ilang araw pa lang si Yumi sa kumpanya nang gumawa agad ito ng kapalpakan na nagbigay ng daan para ito ang maging bride niya. Magulo, nakakainis, makulit at napakababaw na rason pero hindi talaga niya kayang pakasalan si Pamela. Matulog ka na, maaga pa bukas. Utos niya nang maibigay ang panglatag nito. Hindi kasi komportable si Emmanuel kung hindi siya sa kama matutulog. Ayaw naman niyang makatabi si Yumi dahil babae pa rin ito. Oras na makaramdam siya ng init, baka hindi siya makapagpigil. Bagay na ayaw niyang mangyari dahil malinaw ang kanilang usapan na no touching and no sexual intercourse. Bilang siya pa rin ang amo nito sa kumpanya, kailangang mapanatili ni Emmanuel ang pagiging CEO niya sa harapan ni Yumi kahit pa magiging asawa niya na ito. Iniwan niya na ito. Pumasok na siya sa silid at ipinahinga na ang isipan. Pagod na siya sa trabaho. Pagod pa siya sa kahilingan ng lola niya. Hindi niya ito magawang kalabanin, hindi dahil sa mana, pero dahil sa ayaw niyang sumama ang loob nito. Para sa dad niya, it's all about money and power. Pero para kay Emmanuel, mahalaga pa sa kayamanan ang kasiyahan ng kanyang lola. At nais niyang ibigay iyon dahil bilang na lang ang taon nito. Matanda na kasi ito at ilang taon pa ang lilipas, mahina na ito. Sa pamamagitan nitong sakripisyo niya, mabibigyan niya ng kasiyahan ng lola niya na hindi magagawang tumbasan ng pera. Good morning, Mr. Jimenez. Paglabas pa lang ni Emmanuel sa pinto, binulaga na siya ni Yumi. Umagang-umagay hyper ito. Ganito ba talaga ang babaeng to? Tanong na lang niya sa isipan. Almusal is ready. Stop! You're so annoying. Saway niya bago dumiretso sa kusina. Hindi ako nag-aalmusal sa umaga. Kape lang. Nakita niya ang pagsimangot nito. Sayang pala effort ko, bossing. Ang dami ko pa namang nilutong itlog at hotdog. Sa daming taong nagugutom sa mundo, dapat maging mapagpasalamat na at… Stop talking, sige na, ihanda mo na para makapag-almusal na. Utos niya na ikinatuwa naman ito. Yumi? Tawag pa niya dahil kanina pa siya naiirita. Hindi maalis ang tingin niya sa harapan nito. Humanap lang siya ng tiyempo na sabihin, Boss? Maliit man kailangan mo pa ring magbra. Lalaki pa rin ako at kailangan mong mag-ingat sa mga kilos mo.
Napatakip ito sa harapan. Nakakasama ka ng loob, Mr. Jimenez ah. Why? Dahil ba sinabi ko totoo na maliit? Bakit ako magsisinungaling kung totoo naman? Tanong ni Emmanuel sa isipan. Hindi mo kailangang magalit o sumama ang loob. Hindi tinatanggihan ng lalaki ang kahit anong size. Hindi alam ni Emmanuel kung paano bawiin ang sinabi, kaya ito na lang ang sinabi niya. Nakatulong ba? Para kasing mas nagalit lang si Yumi sa kanya. Sobra ka na, Mr. Jimenez. Naiwang nakatulala si Emmanuel. Masama ang loob ni Yumi na minaliit ni Emmanuel ang maliit na nga niyang hinaharap. Ngunit hindi naman nagtagal ang inis niya kasi bossing niya ito at ngayon nga papunta na sila sa lola nito. Isang matandang elegante ang nakita nila. Abala ito sa pagpapakain sa mga pusa. Para ba silang hangin lang pero nagsalita pa rin si Emmanuel. La, this is Yumi de la Vega. She's also my secretary. Dagdag pa ni Emmanuel habang hawak ang kamay niya. Eto na ba? Yumi, sasampalin ka na ba? 1,000,000 o 10,000,000? Kaya rin napaldo pa rin. Nauna na si Yuming mag-imagine kahit na wala pa namang sinasabi ang matanda. Bago ang kasal, gusto kitang makilala. Yumi po. Hindi ako bingi. Narinig ko ang apo ko. Islay ka, Lola, parang matapobre lang sa teleserye. Go, sampalin mo na po ko tapos mag-alok ka ng kahit 5,000,000. Parang Kerry naman na. Siniko siya ni Emmanuel. Biro lang po, any amount will do. Sinamaan siya ng tingin ni Emmanuel. Biro lang po ulit la. Bawi niya dahil parang sasabog na sa galit ang kanyang bossing. Gusto ko itong batang to. Napaka mapagbiro. Malakas ang tawa ng lola ni Emmanuel na tila matatanggal na ang pustiso. Nawala ang galit na ekspresyon ni Emmanuel kaya naman nakahinga ng maluwag si Yumi. Inakay siya ng lola nito patungo sa loob ng bahay nito. Marami akong ikukwento sa'yo. Si Emmanuel, napakasungit na talaga niya, bata pa lang siya. Gaya ng ama ay pasaway din. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa kanilang 4 na magkakapatid. Palagi siyang pinagpapraktisan na magkakapatid sa pagkakolorete. May ipinakita itong litrato na talaga namang nakapagpatawa ng malakas kay Yumi. Babaeng babae ho talaga siya dito, Lola. Pero lalaking lalaki naman siya ngayon, hindi ba? Ikaw ba type mo ang apo ko? Hinihintay nito ang sagot niya pero natagalan siya. Si Pamela, inayawan niya. Sobrang tigas ng ulo ni Emmanuel. Pero naniniwala ako na kaya kanya pinili kasi may isang bagay siyang nagustuhan sa'yo. Sana'y alagaan mo ang apo ko kahit na hindi naman niyo talaga gusto ang isa't isa. Masaya akong mawawala dito sa mundo kung may isang babae na magtsatsaga sa kanya. Masungit siya pero Kerry naman po. Para sa'yo, Lola, kahit sa kamatayan ko, dadalawin ko pa rin siya. Biro pa niya na ikinatawa rin ito. Vibe sila agad ng lola ni Emmanuel. Mission failed, successfully ang atake. Hinagilap ng mata niya si Emmanuel pero parang bigla itong nawala. Lumipas ang mga araw, dumating na ang takdang araw para sa kasal nila ni Emmanuel. Napakaraming bigating tao ang dumalo, mga nasa business industry din. Bago siya lumabas, tiningnan niya muna ang litrato ng ama't ina niya. Ikakasal na ang prinsesa ninyo. Sayang lang at wala kayo para ihatid ako. Hinagkan niya ang litrato bago itinago na ito at lumabas na. Inalalayan siya ng organizer palabas dahil napakahaba ng gown niya. May lungkot at kirot pero kailangan niyang magpatuloy at maging mautak dahil sa mundong ito, talo ka kapag mahina ka. Itigil ang kasal! Please! Dapat ako ang ikakasal! Galit na galit si Pamela. That woman! Sinadya niyang makasal sa nobyo ko. Dinuro pa siya ni Pamela. Napakapit si Yumi sa braso ni Emmanuel na baliwala lang si Pamela kahit nag-e-eskandalo ito. Halikan mo na ako para tapos na to. Utos nito bago hinapit ang kanyang bewang. Do it now. Pero si Pamela. Yumi, aware ka naman na hindi ko siya nobya, diba? So stop asking me and... Naputol ito nang sakupin niya ang labi nito. Napangisi ito't inawat muna siya dahil hindi siya marunong humalik. Para lang siyang bibi na matulis ang uso. Bakit? Takang tanong pa niya. Iba pag ako ang gumawa. Wika nito bago siya hinagkan. Para bang bigla na lang may nag-play ng music na siya lang ang nakakarinig. Sobrang bilis din ng tibok ng puso ni Yumi. Palakpakan ng mga bisita at si Pamela, hinanap ito ng mata niya
Pero wala na ito. Nabaliwala ang iskandalo nito dahil sila na ang naging sentro ng atensyon. Hindi ba ako karmahin ito? Nasa reception na sila pero si Pamela pa rin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Nagawi ang atensyon niya sa mga pagkain. Naalala niya na hindi pa nga pala siya kumakain. Tuwang-tuwa siyang sumugod sa mga pagkain na nakadisplay. Wala mo nang ile-elegante ngayon dahil gutom na siya. Lamon na si Yumi sa fried chicken nang tumapat ang ilaw sa kanya. Let me introduce my... Natigilan si Emmanuel nang makita siyang may subo pang manok sa bibig habang may hawak pa sa kamay. Naipahiya niya ba ito? Mariin siyang napapikit bago inalis ang manok sa bibig niya at umaktong elegante na pinupunasan ng bibig niya. That's my wife, Yumi Delgado Jimenez. She's adorable and unique on her own way. And napaiwas ito ng tingin at inalis ang ngiti. Sa mga bisita namin, pasensya na sa nangyaring iskandalo kanina. Napanganga si Yumi dahil hindi siya makapaniwala na sasabihin iyon ni Emmanuel. Acting lang ba yun? Parang totoo kasi. Napailing-iling pa siya bago nilantakan ulit ang manok. Nabusog na si Yumi kaya bumalik na siya sa kanyang pwesto. Nakita niya si Emmanuel na nakikipag-usap sa mga bigating bisita. Mga nasa business industry din. Nagawi ang tingin ni Emmanuel sa kanya kaya sumenyas ito na lapitan niya. This is Yumi, my wife. Muling pakilala ni Emmanuel sa kanya na gamit-gamit ang salitang wife. I heard from Pamela na sekretarya mo siya. Nakangiti lang si Yumi. Yeah, is that a problem? Hindi naman, pero nagulat lang ako na tinanggap agad siya ng pamilya mo. Since she's not from, I don't see a problem with that. Tugon na lang agad ni Emmanuel habang hawak ang kamay niya bago nakipag-cheers sa mga ito. Tama, there's no problem with that. Sa katunayan nga'y makakatuwang niya pa ito sa kumpanya. Opo, I'll make sure na hindi ako magiging pabigat sa husband ko. Sang-ayon niya na parang hindi gusto ni Emmanuel ang kanyang sinabi. Nag-excuse si Emmanuel at inilayo siya sa mga kausap nito. Minamaliit ka nila. Hindi mo ba napapansin yun? Stand up for yourself. Hindi ka na bata na palagi kong aalalayan. Napaiwas ng tingin si Yumi. Totoo naman na sekretarya mo ko. Hindi ko kailangan magyabang sa kanila. You're not my secretary anymore. Cause you're my wife. Hindi ka pwedeng maliitin ng kahit na sino. Isa kang Jimenez ngayon. Itatak mo yan sa isip mo. Tumalikod na ito't siya'y iniwan. Siya naman, napapikit-pikit dahil hindi niya alam kung nagsusungit ba ito o pinagtatanggol siya. Hindi pa ba inaantok si Yumi? I don't know pero parang hindi pa naman. Tugon ni Emmanuel sa ina niyang pinansin si Yumi na tahimik lang namang nanonood sa mga bisitang nag-e-enjoy. Dapat tinanong mo siya. Hindi mo ba napapansin na parang malungkot siya? Napakunot ang noo ni Emmanuel dahil wala naman siyang napansin. Palagi naman itong nakangiti at palaging nagjo-joke kahit ang corny na nga nito. For sure, malungkot siya kasi wala ang magulang niya para ihatid siya kanina. Dapat naman anak, kahit paano'y dinadamayan mo siya. Hindi naman mahirap yon. Natutuwa ako sa kanya. Mabait at vibes na vibes niya ang lola mo. Bihirang nakakasundo ng lola mo't alam mo yan. Pwede mo naman na siyang ayaing umuwi kung pagod na siya. Hindi na kamo dapat siya nahihiya sa atin. Tumango na lang siya. Balak na sana niya itong puntahan pero humarang naman ang pinsan niyang si Grayson. Saan ang punta mo? Banding muna tayo. Napakakonyo talaga. Nakakairita para kay Emmanuel ang pinsan niyang si Grayson. I don't have time. Why? Dahil you think kalaban mo ko? No, masaya nga ako for you eh. Sa'yo na suporta ni Lola. Paborito ka naman niya, so hindi mo naman talaga kailangan mag-effort. Natatawang wika nito. Nakainom na kaya malakas ang loob na magparinig sa kanya. Gawin mo ang gusto mo. Basta wag mo kong istorbohin. Wika niya bago ito nilampasan. Pagtingin niya sa gawin ni Yumi, nakita niyang may kausap itong may edad na babae. Napasulyap sa kanya si Yumi na tila hindi masaya ang ekspresyon at may nagbabadyang luha. Napakunot ang noo ni Emmanuel pero wala siyang balak mag-overthink agad. Emmanuel Jimenez. Pakilala niya sa babae bago inabot ang kamay niya. Hindi mo sinabing may bisita ka pala. Wika pa niya kay Yumi na asiwa ang ngiti. Si tiya ko nga pala. Pakilala ni Yumi. Wala siyang balak na maghimasok kaya sumabay lang siya sa agos.
Upang makapag-usap ang dalawa ay nagpaalam muna siya. Samantalang si Yumi, pigil na pigil ang sarili dahil sa kakapalan ng tiyahin niya. Isinama pa talaga nito ang dalawa niyang pinsan. Samantalang nitong nakaraan lang, itinakwil siya nito bilang parte ng pamilya. Ngayon bigla itong sumulpot at hindi lang yun, ginamit pa talaga ang pangalan niya makapasok lang sa venue. Hindi ka man lang nag-abala na ipakilala kami sa mapapangasawa mo. Hindi mo man lang ako sinabihan. Ganyan ka na ba talaga kadamot? Mayaman palang magiging asawa mo. Sana pinaliwanag mo sa amin para naintindihan ka namin. Napangisi si Yumi. Baka humabastos lang kita. Umalis na lang po kayo. Pakiusap ni Yumi habang nakakuyom ang kamao dahil kanina pa niya gustong manuntok. Please lang po tiya. Effort na effort ako pati mga pinsan mo. Pasalamat ka binibigyan kita ng pagkakataon na bumawi sa amin. Bilib na bilib talaga siya sa kasamaan ng ugali nito. Wala po kong kailangang patunayan sa inyo kahit noon pa. Hindi naman ho ninyo ko ginabayan. O wala naman po kayong naitulong sa akin. Inalila ho ninyo ko kaya nyo ko kinupkop. Bukod sa napapakinabangan ho ninyo ang bahay namin, may nadekwat ka pa sa mama ko. Sapat na ho bang kabayaran yun sa pagtira ko sa inyo? Sinampal siya nito. Bastos kang bata ka. Tiyahin mo ko. Gumalang ka. Walang luhang umagos kay Yumi. Parang napakatatag niya sa mga oras na ito. Ngumiti siya ng matamis bago sumagot. Hindi ka naman naging magandang imahe. Paano ko hubang igagalang ang taong wala namang respeto sa sarili niyang pamangkin? Hindi ho basta binibigay ang respeto sa taong hindi rin naman karespe-respeto. Muli sana siya nitong sasampalin pero sinalag na iyon ni Yumi. Pwede bang wag ka ditong magkalat ng pagiging palingkera mo? Labas! Napalingon siya sa ina ni Emmanuel. Hiyang-hiya si Yumi at hindi niya alam ang gagawin niya. Masisira ang imahe nila kung mag-iiskandalo ang kanyang tiyahin. Sino ka naman? Pamangkin ako ni Yumi at kinakausap ko lang ang pamangkin ko. Pagmamaldita ng tiya niya kaya sumabat siya para ito'y awatin. Umalis ka na parang awa mo na. Hayaan mo siyang ipahiya ang sarili niya. Sita ng ina ni Emmanuel bago napairap sa kanyang tiyahin. Bakit naman ako mapapahiya? Itong si Yumi ang mapapahiya dahil nilimot niya kami na kapag-asawa lang ng mayaman. Mariing napapikit si Yumi, ngunit nagulat siya nang sampalin ito ng ina ni Emmanuel. Ingatan mo ang bibitiwan mong salita sa manugang ko. She's part of the family now. Isa na siyang Jimenez at walang sino man ang maaaring maliit sa kanya. Nakuha na nila ang atensyon ng mga bisita, pati si Emmanuel na palapit na sa kanila at takang-taka itong napatingin sa kanya. Iniwas niya ang kanyang sarili dahil nakakahiya talaga. Lumayas ka! Napaka-elegante pa rin ng ina ni Emmanuel. Mababang uri lang naman ng pamangkin kong yan eh. Bakit tanggol ng tanggol? Hindi ka ba natatakot na madungisan ng tanyag ninyong pangalan? Mayayabang. Wala ka sa hulog para mag-iskandalo dito. Ni hindi ka nga imbitado. Naniniwala ko sa rason niya kung bakit hindi niya kayo inimbitahan. Kaya makakaalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga securities. Galit itong umalis. Si Yumi hiyang-hiya kaya naman nakayuko lang siya. Pero naramdaman niya ang mainit na yakap ng ina ni Emmanuel na nagtanggol sa kanya. It's fine. I got it, iha. Hindi mo kailangan mag-guilty at wala kang dapat ikahiya. Umagos ang luhang hindi mailabas ni Yumi kanina. Para bang batang may naging kakampi. Sobrang gaan ng pakiramdam niya na nagawa niya itong ilabas. Sinamahan lang siya ng ina ni Emmanuel hanggang siya'y maging kalmado. Pahinga ka na. Kami nang bahala sa mga bisita. Tumango na lamang siya at sumakay na sa kotse. Pinauwi na sila para daw makapaghanda para sa honeymoon bukas kahit wala naman silang honeymoon na gaganapin. Ngayon lang kita nakitang umiyak ng grabe. Boss, pangit kong umiyak no? Inihintuan niya ang kotse nang may madaanan silang balut Penoy vendor. Boss, sa tingin ko lang pampakalma mo ang Penoy. Napansin pala nito kahit yung simpleng bagay na iyon. Talaga nga namang ang tadhana. Napakunot ang noo ni Emmanuel sa matandang vendor. Familiar nga ito, ngunit hindi niya masabi kung saan niya ito nakita o nakausap. Manong, ikaw si Manoy na nagbebenta ng itlog? Pabili nga ulit Manong, pakyawin ulit nitong bossing ko ang itlog mo. Napabuntong hininga siya dahil umiral na naman ang kadaldalan ni Yumi. Ginawa pa siyang tagapakyaw ng paninda. Pero hinayaan na lang niya dahil ayaw niyang dagdagan ang bigat na dinadala nito.
Sabi ko naman sa'yo, my egg is not for sale. Only for my beloved wife. Sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Weird din talaga kahit tong kausap ni Yumi. Bakit parang lahat ng nakakasama ni Yumi, mga weirdo o parang hindi normal? So siya din ba hindi na normal? Napangisi si Emmanuel sa kalokohang pumapasok sa kanyang isipan. Pinagmasdan lang niya ang dalawa ng magdaldalan habang siya hindi makasabay. Ikinasal ka na pala sa bossing mo. Good luck sa honeymoon. Sana makabuo agad. Nasamid si Yumi. Si Manong talaga? Wala pong honeymoon na magaganap. Magkukwentuhan lang ho kaming magdamag. Natawa si Emmanuel dahil sino bang ikinasal ang magkukwentuhan lang ng magdamag. Maganda ba ako, Manong? Hindi na nakapagpigil ng tawa si Emmanuel. Nagulat ang dalawa at napatitig sa kanya. Natigilan siya bago umayos at pinanatili ng kalmado niyang ekspresyon. May naalala lang akong nakakatawa. It's not about you. Dalaan mong kumain ng penoy. Kailangan ko na ring magpahinga. Wika pa niya bago pumasok na sa kotse dahil ayaw niyang marinig na pag-uusapan siya ng dalawa dahil sa natawa siya ng malakas. Let's go, Mr. Jimenez, para Miss Jimenez, drop the formality. Pwede mo kong tawaging Eman or Emmanuel kung wala namang ibang tao. Sa opisina lang dapat maging formal dahil nag-request ka na maging sekretarya ko pa rin. So you need to fulfill that duty. Paliwanag niya na ikinatango naman ito. Sa bahay naman siya ni Emmanuel, manghang-mangha talaga si Yumi. Halos malula siya sa laki. For sure, malaki din kwarto niya. Saan ang kwarto ko? Tanong pa niya habang sinusuri ang paligid ng napakagandang bahay. Sa master's bedroom. Isa lang muna kwarto natin ngayong gabi dahil hindi pa tapos alisin ang mga gamit sa nakabakanting kwarto na para sa'yo dapat. Parang gustong tumakbo ni Yumi nang sabihin ito ni Emmanuel. Ha? Di ka naman bingi, di ba? Unless gusto mong matulog ulit sa sofa kasi natatakot ka sa sarili mo. At bakit naman siya matatakot sa sarili niya, Aber? Isa akong babaeng may paninindigan at hindi basta ibubuka ang hita ko sa isang lalaki kahit papogi ito. Namumula ang pisngi ni Yumi sa hiya. Kaya pala nagawa mong sukatin ng alaga ko gamit ang mata mo. Mr. Jimenez, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ngayon. Hindi rin ako nakikipagbiruan sa'yo. Kaya wag mong gagawin ulit yon dahil baka hindi ko matupad ang binitiwan kong salita sa'yo. Sobrang intense ng titigan nila. Parang malalaglag na ang panty niya. Ayos lang, kaya ko to. Hindi ako gagawa ng bagay na pagsisisihan ko. Bakit ko naman siya pagnanasahan? Hindi ko siya bet. Parang batang nakikipagtalo si Yumi sa sarili niyang isipan. Inihahandaan niyang bihisan niya habang si Emmanuel ay nauna na sa shower. Napatitig siya sa litrato nito na nakasabit sa pader. Napakagwapo ni Mr. Jimenez. Hindi maikakailayon. Sobrang hot talaga nito. Ngunit siya si Yumi de la Vega. Hindi siya gaya ng iba na porket gwapo bibigay na. May kalandian naman talaga siyang taglay. Nakatago nga lang. Pero para sa kanya, ibibigay lang niya ito sa lalaking magiging asawa niya. Hindi ba't asawa mo na si Mr. Jimenez? Bakit umaarte? Ito ang tanong ng isipan niya, kaya naman talagang nalito siya. Napasabunot si Yumi sa kanyang sarili bago gumulong-gulong sa kama. Nakakainis! Nakakainis! Natigilan siya nang makaamoy ng mabango. Suminghot-singhot pa siya hanggang sa magawi ang tingin niya kay Emmanuel na kalalabas lang sa shower. Topless ito at talaga namang nakabalandra ang pandesal at matipuno nitong katawan. Inaakit mo ba ako? Makapalang mukhang tanong ni Yumi. Wala akong ginagawa. Napakakalmado nito. Pumasok ka na sa shower, magbibihis pa ako. Utos nito, kaya naman sumunod na lang siya para makaiwas na sa kahihiyan. Sa shower, ikinanta na lang niya ang kaba. Wala namang mangyayari dahil ang plano, ipipikit agad niya ang mata niya tapos pipilitin niyang makatulog. Talino mo talaga? Believe na ako sa iyo, self. Natatawang wika niya habang nakatitig sa salamin. 1 oras lang siya sa shower at paglabas niya, nakita niya ng abala sa paglalaptop si Emmanuel. Sa tingin niya may hinahabol itong trabaho. Ilang araw ba naman kasi silang nakatenga dahil sa kasal. Hindi pa rin sila makakabalik agad. 2 araw pang natitira sa leave nila para daw sa honeymoon. Lola lang naman ni Emmanuel ang nagpilit na hindi niya matanggihan. Balak nilang magkulong na lang dito sa mansyon para lang mapunan ng 2 araw na natitira. Emmanuel, may suklay ka ba? Tanong niya
dahil wala siyang nadalang suklay. Sa cabinet. Tipid na sagot nito. Nakita naman niyang suklay pero may nakita din siya. Chocolate na mukhang masarap talaga. Sa akin na lang tong chocolate mo. Matino pa ba to? Nahati ito. Nakalagay naman sa kahon pero wala iyong pinakatakip kung saan mababasa sana ang logo. Dahil mukhang normal na chocolate lang naman, carry na sa kanya. Hindi niya na hinati, basta yung isang buoy kinain niya. Tapos may natira pang dalawa. Lumingon siya kay Emmanuel at abala pa rin ito sa paglalaptop. Tila hindi siya nito narinig. Hindi naman siguro siya madamot. Masasayang lang kasi, nakangiting kinain niya ang chocolate. May aftertaste. Weird naman ito. Bulong pa niya habang tinutunaw sa bibig ang chocolate. Humiga siya sa kama. Weird yung chocolate mo. Parang pa-expired na. Wika pa niya habang naiiling. What chocolate? Sa kanya na ito nakatitig. Sa cabinet mo, may chocolate doon. Wala nga lang takip. May hinanap ito sa drawer. Pampainit na tsokolate ang kinain mo, Yumi. Ito yung takip. Bala ko sanang gamitin itong nakaraan lang pero wala akong time dahil sa dami ng ginagawa ko. Bakit kinain mo nang hindi mo binabasa? Bakit hindi ka nagtatanong? 30 minutes bago tumalab yan. Seryoso ba? Hindi siya makapaniwala. Hindi ko nakita yung takip niya. Paano na to? Magiging halimaw na ba ako? Nakakaloko ang ngiti ni Emmanuel. Oo, sa kama nga lang. Gago, bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Sigaw ni Yumi. Itali mo ko dali, igapos mo ko. Basta kahit ano lang, ayoko maging babaeng pariwara. Natawa si Emmanuel sa pinagsasasabi niya. Normal lang yan sa isang babae. Maikli lang ang buhay. Bakit hindi mo na lang i-enjoy? Hindi na lang kita tatabihan ngayong gabi kung natatakot ka. Bakit ba kasi may chocolate kang pambastos? Sana kasi kinain mo na lang lahat para wala na akong nakita. Bakit ba kasi ang takaw mo? Ipinikit ni Yumi ang mata niya. Mawawala din to. Itutulog ko na lang basta kaya ko to. Hinayaan na siya ni Emmanuel. Naramdaman niyang umalis ito sa tabi niya. Itutuloy ko na lang to sa office table. Wika nito kaya napatango siya. Dito lang din naman sa master's bedroom ang tinutukoy nitong pwesto. Sinilip niya ito at abala na ulit ito sa pagtatype sa laptop. Napaka-workaholic na tao ni Emmanuel. Napabuntong hininga si Yumi bago ipinikit na muli ang mga mata niya. Inoorasan ni Emmanuel ang talab na na-take ni Yumi na dark chocolate for couples. Itinigil niya ang ginagawa bago sinilip si Yumi na sobra ang pawis. Nagawa kaya nitong labanan? Nakatulog ba talaga ito? Natatawang tanong niya sa isipan. Labis ang pagpapawis nito sa noo, kaya naman kumuha siya ng pamunas. Idinampi niya ito kay Yumi pero bigla itong nagmulat. Bakit ganito ang epekto nito? Para akong nauuhaw na hindi ko maintindihan. Sobrang init ng pakiramdam ko at gusto kong may humawak sa akin. Hinaplos nito ang kanyang braso. Hindi ko na kayang pigilan ng nararamdaman ko. Pasensya na. Hinablot nito ang batok niya para maabot ang kanyang labi. Hindi mo na gumagalaw o gumaganti si Emmanuel dahil alam niyang wala ito sa kasunduan. Yumi, you need to relax. Kukuha na lang kita ng malamig na tubig. Tanda mo pa ang no touching at no sexual intercourse na sinabi mo? Bayaan mo na, basta maalis na tong ganitong pakiramdam. Tumango siya bago ito inibabawan. Sinusunod lang kita. Sambit niya bago ito siniil ng halik. Napaka-hyper nito, talagang binibigyan siya ng access sa lahat. Mariin siyang napapikit nang hawakan nito ang kanyang ipinagmamalaki. Grabe, sambit nito habang may takot sa mata. Sa sobrang pagod ni Yumi, siya'y nakatulog. Ilang oras din bago nawala ang epekto. Maaga siyang nagising at alam niyang iindahin niya. Para siyang nabigla kaya hindi niya magawang gumalaw dahil bukod sa makirot ay masakit din ang katawan niya. Para bang binugbog siyang magdamag. Diyan ka na lang. Ako na maghahanda ng breakfast. Wika ni Emmanuel na nagising na din pala. Sa una lang yan. Mawawala din yan. Dagdag pa nito kaya naman napatango siya. Paglabas ni Emmanuel, tsaka siya nagdrama. Wala na. Kinuha na niya mama, papa. Patawarin niyo ko. Natigilan si Yumi sa drama niya nang bumukas muli ang pinto. Gusto mo ba ng hotdog for breakfast? Ha? Naka-hotdog na ako kagabi. Oo pala, sige lang kahit ano na lang na basta pagkain. Bawi niya dahil madudulas na naman siya. Yeah, that's why it happened.
Matakaw ka kasi. Aba, loko to ah. Inambahan niya ito nang maisara nito ang pinto. Asiwa si Yumi kay Emmanuel at napapansin iyon ni Emmanuel. Natatawa lang siya ng lihim pero hindi rin niya matiis na makaramdam ito ng awkwardness between them, so siya nang nagpaliwanag dito. It's not normal for you dahil unang karanasan mo yun. Pero wala na ako magagawa para maibalik yung kainosentihan mo. Ikaw ang... Akala ko ba naman, iko-comfort mo ko. Ayos na sana eh, papunta na doon. Lumikulang bigla. Napailing-iling ito. Pabayaan mo na lang, kasalanan ko naman. Matako naman kasi talaga ako. Ituturing ko na lang tong isang malaking leksyon at experience. Para palang ginawa lang siya nitong practice. Satisfied ka naman, di ba? Nasamid ito sa tanong niya. Bakit tinatanong mo pa yan? Pinilit nitong tumawa pero nakatitig pa rin siya dahil kailangan niyang malaman kung satisfied ba ito. Malaki, mataba at mahaba. So, satisfied ka nga. Malawak ang ngiti ni Emmanuel. Hindi naman ito ang unang beses na pinuri siya ng ganito. Pero ito ang unang beses na sobra niyang na-appreciate yung pagpuri sa kanya. Inalis na rin niya ang ngiti dahil ayaw niyang sanayin ang sarili na palaging nakangiti. Baka isipin pa nitong nahihibang siya. Sa 2 araw na pahinga pa lang nila ay wala naman silang pinagtalunan o hindi na pagkasunduan. Dahil hirap pa si Yumi, siya ang nagluluto sa 2 araw na iyon habang ito ay nagpapahinga. Ngayon ngay nakakondisyon na ulit ito, handang-handa na ulit pumasok. Dahil alam naman na sa kumpanyang ikinasal sila, wala namang problema kung magsabay sila. Mr. Jimenez, wala kang meeting ngayon. Pagbaba pa lang sa kotse, ito na ang approach ni Yumi sa kanya. Seryoso talaga ito sa trabaho. Napatango na lang siya bago lumakad na papasok sa building. Binabati sila ng mga empleyado na masasalubong, maging si Yumi. Ngunit pagpasok pa lang nila sa office, tumambad na si Pamela na mukhang inabangan talaga siya. Simple lang ang suot nito, yun agad ang napansin niya. Malawak din ang ngiti nito sa kanya bago lumapit. Si Pamela, sobrang aga naman itong maghasik ng kadiliman. Natatawang tanong niya sa isipan. Good morning my loves. Sa tagal kong nawala para akong nawala ng sigla. Nawala ang lakas ko pero nandito na ako. Nagbabalik si Pamela 2.0, the real bride. Napakunot ang noo ni Yumi kay Pamela. Galing ba tong mental at kalalabas lang? Bakit parang hyper na hyper? Tanong niya sa isipan, ngunit wala naman siyang balak na dalhin ng personal na alitan sa trabaho. Pumunta na siya sa pwesto niya para isa-isahin na ang company emails dahil natambakan siya. Pamela, may trabaho pa ako. Malamig na wika ni Emmanuel kaya napangiti si Yumi. Hindi kasi ito nakaligtas sa pagsusungit. Please leave kung wala ka namang importanteng sasabihin. Hindi naman kita iistorbohin eh. Dito lang ako. Babantayan ka saglit kasi miss na kita eh. Ipinaubaya ko ang kasal sa sekretarya mo pero hindi ikaw. Gusto kita't paninindigan ko yun. Deadma lang si Yumi pero kinuha ni Emmanuel ang kanyang atensyon. Wala ka bang balak na ipagtanggol ang asawa mo at ilayo sa mga babaeng lumalandi sa kanya? Mr. Jimenez? Takang tanong niya dahil baka nabingi lang siya kahit alam niyang hindi. Mrs. Jimenez, dapat sa'yo lang ako kaya ipagdamot mo ko. Namula ang pisngi niya at uminit ang pakiramdam. Ano ba naman yan? Hindi siya ready na may pagganito pala si Emmanuel. Ngunit pinilit niyang magseryoso at harapin si Pamela na simangot. Sis, distansya o disgrasya? What the hell are you talking about? Hindi ka naman talaga niya bride. Sinira mo lang kami. Napataas ang kilay ni Yumi. Bakit bigla na siya nitong sinisisi matapos nitong mag-back out? Sinabi naman niya na hindi nito kailangang hiwalayan si Emmanuel kasi ilalabas naman niya. At kahit pa, pwede namang bumili ng bago. Pero ito mismong nag-back out kaya wala na dapat siyang kasalanan. Hanggang kailan mo ipipilit ang sarili mo? Ikaw ang nagsabi sa kanya na ayaw mo na siyang pakasalan. Hindi naman siya nag-back out sa kasal. Kaya bakit mo isisisi sa amin ang naging desisyon mo? Hindi ko sinasadya kung ano man ang nagawa ko. Pero wag mo naman siyang istorbohin. Lalo na dito sa trabaho. Ikinasal na kami. Tapos na ang laban, Pamela. Hindi pa. Hindi pa tapos to. Dahil hindi ako papayag. Matigas nitong paninindigan. Hanggat alam kong hindi ka naman niya gusto, pinutol niya ito. Siya ang una ko. Nakuha niya na ako kagabi lang. So basically, may honeymoon na naganap sa pagitan namin.
na hindi naman ginagawa ng dalawang tao kung hindi nila gusto. Tama ba ako, Pamela? Yes, tama ako. Mapang-asar niyang paliwanag para naman tumigil na ito at makabalik na sila sa trabaho. Napatingin siya kay Emmanuel na mukhang nag-e-enjoy kung paano niya ito ipagdamot. Si Pamela ay pinilit ikalma ang sarili. Hindi ba pwedeng pabayaan mo na lang ako? For sure, pera lang naman ang gusto mo eh. Pabayaan mo na lang ako. Tapos pababayaan din kita kung ano man ang usapan ninyo. Oo naman, hindi ko naman ikakailan na pera ang gusto ko. Pero sabi kasi niya ipagdamot ko siya. Iniinis mo ba talaga ako? Hinawakan siya nito sa braso. Pamela! Saway na sila ni Emmanuel dahil baka magkapisikalan na. Grow up. Act mature and professional. Hindi talaga ugali ni Yumi na makipagbasag ulo. Hindi siya tinuruan ng kanyang mga magulang na makipagwagwagan. Napaka-cheap kung lalaki lang ang pag-aawayan natin. Wika pa niya habang naiiling. Pwes umayos ka. Sinampal siya nito. Napabuntong hininga siya pero hindi siya nanlaban pa. Hindi na dapat makalabas pa o mag-iskandalo si Pamela dahil kasiraan din naman ito ni Emmanuel. I said enough! Dinuro ni Emmanuel si Pamela. Don't you dare hurt my wife. Madiing wika nito. Ikaw ang lumugar dahil kahit anong gawin mo, hindi kita pakikisamahan. Sinadya kong malunok niya ang singsing para hindi matuloy ang kasal. Nanlaki ang mata ni Yumi. Patawa ka! Sira ba ulo mo para gawin yun? Hindi ako naniniwala. Sa maniwala ko o sa hindi, ayoko talaga sa'yo. Wala akong balak pakasalan ka dahil nahumaling agad ako kay Yumi. Ibang-iba siya kumpara sa mga babaeng nakakasalamuha ko. Ngunit kailangan kong gumawa ng paraan para hindi magmukhang plinano ko ang lahat. Malakas na umiyak si Pamela bago ito padabog na lumabas ng opisina. Si Yumi naman hindi alam ang sasabihin. Ginawa-gawa mo talaga yun? Malakas itong natawa. Pwede na ba ako mag-artista? Sinabi ko lang yun kasi ang kulit ni Pamela. Sira ulo ka nga. Para bang nadismaya si Yumi. Umasa na siya eh. Halor, naudlot kilig niya, napalitan ng galit. Hindi siya pinapansin ni Yumi kaya naman hindi mapakali si Emmanuel. Tila nais niyang gumawa ng paraan, makausap lang siya nito. Hindi kasi siya sanay na tumahimik ito bigla. Nagalit ba talaga ito? Lola, hindi na siya nakatiis. Tinawagan na niya ang kanyang lola. Napatawag ka. Hindi ako pinapansin ni Yumi. Sa tingin ko galit talaga siya this time. Sumbong niya habang nakakulong sa CR. Ayaw naman kasi niyang iparinig. Paano ba ang mang-amo ng babae? Bakit? Ano bang ginawa mo o sinabi mo? Ikaw talagang bata ka. Natutuwa naman ako na inaalala mo ang nararamdaman ni Yumi. Napakabait niya, talagang bagay na bagay sa'yo. La, advice muna bago mo ko asarin sa kanya. Hindi lang ako sanay na hindi niya ako pinapansin. That's it. Gusto mo na siya, ayaw mo lang aminin. Pasasaan ba't masasabi mo rin sa kanya at magiging totoo din ang pagsasama ninyo? Apo, magiging masaya talaga ako ng sobra pag nangyari yon. Bigyan mo na lamang siya ng bulaklak at kung maaari sana'y umamin ka na kung nahuhulog ka na sa kanya. Hindi na siya sumagot sa sinabi nito kundi nagpaalam na lamang. Lumabas siya sa CR at nakita niya itong seryosong ginagawa ang trabaho. Aalis lang ako, saglit lang. Paalam niya bago hinintay kung may sasabihin ito pero tumango lamang ito nang hindi siya tinitignan. Baka may gusto kang ipabili. Umiling ito, umalis na lang siya. Baka maging effective ang bulaklak na sinabi ng kanyang lola. Bumalik din siya na makabili at pinakamahal ang binili niya. Yumi, para sa'yo. Napatingin ito sa hawak niyang bulaklak. Mr. Jimenez, bakit may pabulaklak ka pa? Hindi ba't abala ka sa trabaho? Matatambakan ka na naman kung iba-iba ang inuuna mo. Tsaka hindi ko pa naman birthday. Mrs. Jimenez, hindi kita binigyan dahil inakala kong birthday mo. Peace offering to kasi. Sobra yung pagsisinungaling na ginawa ko kanina. Pati ikaw nadamay. Bumalik ang kilig ni Yumi kay Emmanuel. Totoo ba? Napansin talaga nitong galit siya? And also may binili akong penoy. Natawa siya pero tinanggap din naman. Super effort mo naman. Baka akalain kong may mali siya na to. Biro pa niya bago sana babalik na sa pwesto niya. Nang hawakan siya nito sa braso at hapitin ang kanyang bewang. Pwede bang huwag ka nang magalit? Hindi na ako galit. Halos magkanda utal-utal na siya sa pagsagot habang iniiwas ang tingin niya dahil pwedeng magtama ang kanilang labi. Sabi ni Lola,
Kung gusto ko na daw ang isang tao, sabihin ko daw. Paano ko ba sasabihin? Ikaw ba? Alam mo ba kung papaano? Tanong pa nito habang nakatitig sa kanyang labi. Pwede mo ba akong turuan? Sabihin mo ng diretso tapos halikan mo. Sobrang bilis ng kabog ng puso ni Yumi. Bakit ganito? Bakit pakiramdam niya siya ang tinutukoy ni Emmanuel o baka naman asyumera lang siya? Ngunit nanlaki ang mata niya sa gulat nang magsalita ulit ito. Gusto kita. Sambit nito bago siya hinalikan. Napahawak sa batok si Yumi dahil sumasabay na siya pero natauhan din siya at agad na itinulak si Emmanuel. Baliw ka! Gulat na gulat talaga siya. Bakit? Si Emmanuel naman takang-taka sa naging reaksyon niya. Hindi ko ba nalinaw sa'yo bago kita hinalikan? I said, Hindi mo kailangang ulitin. Narinig ko malinaw na malinaw. Grabe ang kaba ni Yumi. Hindi pwede yun na bigla mo na lang akong magugustuhan. Malabo talaga eh. Halos hindi siya makatingin kay Emmanuel sa sobrang hiya niya. Boss, gamitan lang to, diba? Parehas may pakinabang ganun, diba? Tanong pa niya bago napapikit-pikit kasi nalilito talaga siya. Legit pala talaga na gusto siya nito. Hindi siya naging asyumera lang na babae. Bakit hindi pwede? Bakit ayaw mo? Hindi ba ako pwedeng magtapat sa'yo? Totoong gusto kita. Masama ba yun? Yumi, we're married. Walang masama kung gawin nating totoo ang pagsasama natin, di ba? Paliwanag din ito habang hawak ang kamay niya. Pero ba't ako pa? Sekretarya mo ko tapos pinakasalan mo lang naman ako kasi para sa lola mo. Like, wala talagang love na pundasyon when we started this. Then we can start all over again, Yumi. Let's fix it, can we? I'll be a good husband. I'm not a bad person. But yeah, cold ako and nonchalant. Magagawa ko namang mabago yun. Yumi, hindi mo lang alam kung paano mo napasaya ang araw ko. Ang simula nang makasama kita sa isang bubong. Hindi na ako sanay na wala ka. Para ba akong matamalay pag hindi mo ko kinakausap? I don't know what happened, pero bigla na lang ako nagising sa sinabi ni Lola. Itinatago ko, tiniiwasan, pero lumalabas naman sa actions ko na gusto na nga kita. Mahabang paliwanag ni Emmanuel. Ngayon lang niya ito narinig na magpaliwanag ng ganito kahaba. Hindi ako galing sa mayamang pamilya, hindi tulad mo. Mukha din akong pera at baka isipin nila iyon lang ang magiging habol ko sa'yo. Kahit na totoo na ang pagsasama natin, kasi yun naman talagang dahilan, di ba? Ginawa kitang escape plan at alam mo yun, Emmanuel. Then gawin mo kong escape plan. I don't care, Yumi. I don't fucking care what people say about us. About you. Hindi nila alam. Wala silang alam sa atin. Only us who knows what really going on. Oo nga, kami lang. Pero hindi na to natatakot man lang na pera lang ang maging dahilan niya. Vocal siya kay Emmanuel una pa lamang. Sabi ko sa'yo, mukha kong pera, di ba? Then I'm willing to be your sugar daddy. Pwede kong mag-adjust kahit ano, Yumi. Makunat tong lalaki na to, lalo siyang nahuhulog gaya nito. Ngumiti si Yumi, mukha naman kasing seryoso talaga si Emmanuel. Sino ba siya para mag-inarte? Magiging Maria Clara pa ba siya? Nakaisa na nga ito sa kanya. Gusto na rin naman kita Nahihiya lang ako tsaka syempre, sekretarya mo pa rin ako tapos. Hindi na siya nito pinatapos dahil muli siya nitong siniil ng halik. Ngunit mas matagal this time at mukhang mauuwi na naman sa malalim at mainit na pag-iisa. Matakaw ako. Malakas na natawa si Emmanuel, hindi pa man din sila nakaka-order. Ito ang unang gabi nila bilang official couples at first date din nila. Napili ni Emmanuel na sa fine dining restaurant mag-dinner na hindi naman niya inayawan kasi may pagkain. Wife, matako ka man, wala akong pakailam. Wala kang pakialam ngayon kasi mahal mo na ako Parang nitong nakaraan lang kung sabihan mo ko ng matakaw. I'm admiring you silently, that's the truth. Hindi ako pala salita kung anong nararamdaman ko. Akala ko kasi masaya ka lang kausap because you're so funny and adorable. But I was wrong. The thing is, minamahal na pala kita. Hulog na pala ako sa'yo. Sino namang hindi mahuhulog sa'yo? Ano ba? Pabebing hinawi ni Yumi ang buhok niya. Pero alam mo, magiging masaya talaga si Lola pati na rin ang magulang mo. Sila naman may gusto na maging totoo na lang tong kasal-kasalan natin, di ba? Excited na akong sabihin sa kanila na napalambot na kita. Napangiti si Emmanuel at talaga namang kakaiba ang ngiti nito. Napakunot ang noo niya bago nagtanong, "Bakit ang lawak ng ngiti mo, ha?" Natuwa lang ako sa sinabi mong sasabihin mo sa kanila na
Napalambot mo na ako. Cause I disagree with that. Simple pero pilyo ang reaksyon nito na hindi talaga niya magets kung ano bang pinupunto nito. Nabitin ang usapan nila dahil dumating na ang kanilang order. Let's eat. Ang bango-bango naman ito. Big bite agad ang ginawa niya. Walang intro-intro. Pinahid ni Emmanuel ang sauce na nasa gilid ng kanyang labi gamit ang daliri nito bago isinubo sa bibig nito ang daliri. Uminit ang pisngi ni Yumi kasi grabe ang pagiging sweet at wild ni Emmanuel ngayong naamin na nila sa isa't isang nararamdaman nila. Hindi mo ko napalambot, Yumi. Dahil napatigas mo ko. Sa gulat niya, naibuga ni Yumi ang inunguya niya. Hala, sorry. Ikaw naman kasi eh. Nahihiya siyang tumayo bago pinunasan para linisin ang mga samid-samid sa suit ni Emmanuel. Naalala na naman niya ang unang gabi nila kung saan nagawa niyang masukat ang mas malinaw nitong pinagmamalaki. That's fine. My bad. Sige na, kumain ka na. Napatango na lamang siya pero hindi niya mapigil ang bunganga. Hindi ka naman sinapian, no? Ikaw pa rin naman si Emmanuel, di ba? Yeah, of course. Nakahinga siya ng maluwag. Akala ko kasi nabarang ka na o kaya nakulam. Grabe mga wordplay mo sa akin eh. Para bang honeymoon na naman natin mamaya. Araw-araw honeymoon wife. Ipinapangako kong maipaparanas ko sa iyo ang sarap. Pinilit na lang lunukin ni Yumi ang karne. Emmanuel, hindi ka na nga masungit at nabawasan na rin ang pagiging nonchalant mo. Pero naging manyak ka naman. Parang lumala lang ah. Tantanan mo nga yan. Baka mahulog pa panty ko sa pangaakit mo dyan eh. Later wife. Wala talagang patawad tong lalaking to. Wika na lang ni Yumi sa kanyang isipan. Mabilis ang tibok ng puso ni Yumi. Nakilala't naka-vibes naman na niya ang lola pati magulang ni Emmanuel. Pero iba kasi ngayon. Totoo na to't ipapaliwanag nila iyon ngayong araw mismo. Hawak ni Emmanuel ang isang kamay niya. Dahil na-extend na naman ang honeymoon nila kagabi, ay nagkandapuyat na naman sila. Pero hindi naman na siya nahirapan dahil hindi na iyon ang una. Sa laki ba naman ni Emmanuel, talaga namang bonggang-bonggang pechay niya. Pero totoo nga na naibigay at naipadama nito ang sarap sa pangalawang pagkakataon. 8:00 na sila nakabiyahe at ngayon nga malapit na sila sa bahay ng magulang ni Emmanuel. Naimbitahan na rin nila ang lola nito kaya maging ito matyaga silang hinihintay. Napabuntong hininga si Yumi dahil sa hindi maitagong hiya at kaba. Magiging masaya sila. Expected mo na dapat yun. Wala namang tutulang magulang ko. Maging lola ko sa atin. Si Pamela lang naman ang kontrabida. So relax yourself and don't overthink, okay? Paliwanag nito kahit nasa daan pa rin ang paningin. Iba lang kasi talaga na totoo na. Hindi na kita boss dahil ako na ang boss mo. Nagawa pa niyang magbiro para na rin maibsan ang kaba niya. Habi na bang itatawag ko sa'yo kahit walang ibang tao? Of course, magtatampo ko at magsiselos kung hindi mo ko tatawaging habi. Sagot pa nito habang nakangiti. Wife, I love you. Ano ba? Kinikilig naman tong pechay ko eh. Natawa na lang ito sa kanyang kalukuhan. Pagdating sa bahay ng magulang nito, hinawakan agad ni Emmanuel ang kamay niya. Let's go? Tumango na lang siya nang hindi inaalis ang ngiti. Sa pagpasok nila, sinalubong agad siya ng lola ni Emmanuel. What's up? Bago na naman ang trip nito, parang bumalik sa kabataan. Miss you, Yumi. Miss you, Lola. What's up? Goods lang naman ako. Sinakyan niya ang trip nito, pero si Emmanuel napapikit ng mariin. Hindi yata trip ang trip nila. Hello po, Lola. Kamusta naman po? Wala po bang problema sa mga alaga mo? Iniba na lang niya ang tema para naman mawala ang stress ni habi niya dahil sa kakulitan nila ng lola nito. I'm great. Pakiramdam ko'y bumabata ako. Masamang pakiramdam yata yun. Wika ni Emmanuel na siniko naman niya dahil ayaw niyang mabasag ang trip ni Lola. Yes naman Lola, sabi nga nila kalabaw lang ang tumatanda. Ikaw Lola may asim ka pa, sukang pinakurat. Lola wag kang lalabas baka maligawan ka. Pambubola pa niya, masakyan lang ang matanda. Itong asawa mo, gustong gusto ko siya. Oras na hiwalayan mo siya isusumpa kita. Banta pa nito kay Emmanuel. Hindi ko na ho siya hiwalayan. Nandito po kami para sabihin na kami na talaga. Na mahal na talaga namin ang isa't isa. Bumili ka ng 10 baboy ipang miminodo lang. Ipaghahanda natin ang araw na to. Masayang-masayang lola ni Emmanuel bago niyakap si Yumi. Gusto ko agad ng apo. Gawin na ninyo agad ha. Para naman maabutan ko pa.
Nagkatinginan sila ni Emmanuel kasi palagi naman talaga nilang ginagawa at inaabot pa sila ng madaling araw na para bang wala na silang nararamdamang pagod. Napakasaya ng araw na to. Talagang naghanda ang pamilya ni Emmanuel para sa kanilang ibinalita. Ang dami na naman niyang nakain pero hindi naman siya tumataba. Pakabusog ka lang, wife. Ngumiti siya habang may salpak na lechon sa bibig niya. Ngunit nakaramdam naman siya ng hiya nang balingan siya ng lola ni Emmanuel. Inalis niya ang lechon at umasal ng ayon. Pero natawa ito kasi ito rin pala'y magana ring kumain. Umuwi din sila ng 9:00 ng gabi dahil sinabihan pa rin niya si Emmanuel na may trabaho sila bukas. Ayaw niyang itigil sa ngayon ang pagiging sekretarya nito. Gusto niya may sarili siyang income na talagang masasabi niyang pera niya at galing sa dugot pawis niya. Hindi naman nila ito pinag-awayan ni Emmanuel dahil inirerespeto nito ang mga nais niya para sa kanyang sarili. Habang nakatitig sa kisame, naisip lang niya kung talaga bang kontento na siya. Wala na ba siyang nakaligtaan? Wala na ba siyang dapat balikan? Para kasing sa puso niya, may konting puwang pa na alam niyang dapat rin niyang maayos. Iyon ay ang hidwaan nila ng tiyahin. Sana'y may pagkakataon na makausap niya ito ng maayos, pati mga pinsan niya. Wala siyang planong sabihin kay Emmanuel na gusto niyang kamustahin ang mga ito para hindi na siya nito kailangang samahan. Habi, pwede bang tanghali akong pumasok bukas? Naipangako ko kasi na makikipagkita ko sa kaklase ko ng kolehiyo. Hindi mo ko kailangang samahan. May pasok at saka saglit lang naman ako. Pagsisinungaling niya. Sige, pero if you need me, tumawag ka lang. Napatango siya bago niyakap ang asawa. Napakasarap sa pakiramdam na may kakampi na siya at may matatawag na siyang pamilya. Sa maputik na daan ng kanyang kinalakhan, binaybay ni Yumi ang daanan patungo sa bahay ng kanyang tiyahin. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil ibang-iba na siya kumpara sa dating buhay niya nung siya'y nag-aaral pa lamang. Madungis kasi siya noon at palaging pawisan dahil sa pagod. Si Yumi! Yumi! Tawag ni Aling Ricar na palagi niyang nahihiraman ng bigas pag walang-wala na sila ng mga tiyahin niya. Tandang-tanda pa ni Yumi noon kung paano niya ginapang ang sarili niya makapagtapos lamang. Malaking tulong din ang naiwang pera ng yumao niyang ina para sa kanyang pagkukolehiyo. Pero sapat lang na pambayad iyon. Wala na doon ang pang-araw-araw niya na kailangan niyang pagsumikapan. Sa dati niyang tahanan, nadatnan niya ang tiya niyang nagsisermon sa kanyang mga pinsan. Tiya, oh, bakit napunta ang mayabang dito? Yumi, pinapamukaan mo ba talaga kami? Tumigil na kami, di ba? Masaya ka na dapat. Para bang sa salita nito, itinataboy siya. Gusto ko lang makausap ka ng maayos. Para saan pa? Napairap ang kanyang pinsan. Para pamukaan si mama. At syempre, tayong mga pinsan niya. Sabat ng isa niya pang mga pinsan. Nandito ko kasi ayaw kong panatilihin ang galit sa puso ko. Ayaw kong bigyan ng puwang ang galit na to. Gusto ko lang sabihin na pinapatawad na kita, tiya, sa ginawa mong pangmamaliit at pagmamaltrato sa akin. Limot ko na ang ginawa mong pagbenta sa napundar na bahay ng mga magulang ko. Nandito ko kasi pinapatawad ko na kayo. Matamis ang ngiting ibinigay niya sa mga ito. Nais ko lang ipaliwanag na kung ano man ang buhay ko ngayon ay bunga iyon ng pagsisikap ko. Hindi ko inasa ang pag-unlad ko sa swerte o sa ibang tao. Dinanas ko rin ang hirap bago ko mapunta sa kung anong sitwasyon ko ngayon. Willing na willing po akong tumulong sa inyo. Hindi man naging maganda ang trato ninyo sa akin. Pero kasi inabuso po ninyo ko. Nalaman lang ninyo na ikakasal ako, pinalayas mo na ako, tiya. Ngunit malaki ang pasasalamat ko kasi kung di mo ginawa yun, hindi ako mapupunta sa kung ano ko ngayon. Umalis ka na. Tapos mo na kaming sumbatan. May inilapag siyang sobrang puti na may makapal na laman sa loob. Panimula ho, sapat para mapag-aral ulit ninyo ang mga pinsan ko at para kahit paano makabawas sa mga utang ninyo. Bakit may ganyan? Magalit ka lang. Wala akong kwenta sa'yo, di ba? Umalis ka na't dalhin ang pera mo. Hindi ko sasayangin ang pagpapalaki ng mga magulang ko sa akin. Hindi nila ako pinalaking maging mayabang. Matigas ang puso't mapangmaliit. Desisyon ho ninyo kung hindi nyo tatanggapin. Pero ang pinaka-expensive na natanggap mo ngayon, tiya, ay ang pagpapatawad ko. Umalis na siya, ngunit hindi naman siya hinabol ng kanyang tiya. Umalis siya na magaan ang kanyang pakiramdam. Wala na ang puwang at wala na ang galit. Parang awa na lang ang natira at pagmamahal.
Mula sa kotse, tanaw ni Emmanuel ang pagpunta at pag-alis ni Yumi sa bahay ng tiyahin. Tama ang kutob niya na hindi talaga kaklase ang kinita nito. Sa puntong to, napagtanto talaga ni Emmanuel na napakaswerte niya dahil ang babaeng ibinigay sa kanya, napakabait, mapagpatawad at positibo lang ang tingin sa buhay. Bumalik na siya sa kumpanya bago pa makabalik si Yumi. Ayaw niya na malaman itong sinundan niya ito. Inayos ni Emmanuel ang sarili niya. Pakunwaring abala sa trabaho kahit kadarating lang niya. Halos kasunod lang kasi niya ang asawang si Yumi. Sobrang busy naman ang hobby ko. Hinaplos pa nito ang buhok niya bago naupo na sa pwesto nito. Napangiti siya bago tumigil sa pagpapanggap na abala. Upo ka sa hita ko. Utos niya na sinunod naman ito. Paharap itong nakaupo at pinagmasdan ang mukha niya. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Pero bakit ang random mo naman umagang umaga? Ha? Wala naman. Gusto ko lang na lagi kang napapasaya at napapakilig. Akala ko, bembang na naman ang gusto mo kahit umagang umaga. Bakit? Manyak ba ako? Bakit hindi ba? Halos mayat maya kang ang nangangalabit. Ayos lang, asawa mo naman ako. Pero pagpahingahin mo naman ang kifi ko, baka mamagana kasi. Napasimangot siya kasi umiral na naman ang kadaldalan ng kanyang asawa. Papa is big na po, di ba mama? Natawa si Emmanuel sa pagiging tuso ng anak niyang si Sevi. 5 taon na ito pero palagi pa rin nakadikit kay Yumi kahit sa pagtulog. Sinasanay kasi nila itong bumukod na ng kwarto pero ayaw talaga. So ang ending, gitna nila si Sevi at ang lambingan nila, wala na bilang niya sa kanyang kamay kung ilan sa loob ng 1 taon. Paldo naman sila sa sweet moments pero yung mas malalim pa doon, parang birthday na lang niya. Once in a year dumaraan. Big na ako, pero still, need mommy by my side. Pakikipagtalo niya sa anak niya. Nak, pwede ba kahit tonight lang sa kwarto mo na lang muna ikaw? Bibigyan kita ng pera tapos pwede kang mag-overnight kay Lola. Talaga po? Pero bago pa siya sumagot, kinurot na ni Yumi ang kanyang tagiliran. Ikaw pasaway ka talaga gaya ng anak mo. Para lang makaisa ka, ipapaubaya mo si Sevi kay Lola. Makulit pa naman si Sevi. Si Lola ang mapupuyat sa kanya. Napagalitan pa nga siya. Napabuntong hininga si Emmanuel. Nakakatampo na talaga si Yumi. Makaalis na nga lang. Ayaw mo naman sa akin eh. Ikaw pang magtatampo. Nagsiselos na ako sa anak mo. Palagi na lang si Sevi. And how about me? Baby mo rin naman ako ah. Mas nauna mo pa nga ako naging baby kay Sevi eh. Natiis mo na ang asawa mo. Pagdadarama niya sa sobrang sama ng loob niya. Pigil ang tawa ni Yumi at napansin niya iyon. Ayan ka eh. Pag ako nagdadrama, tinatawanan mo ako. Ikaw nga noon, lagi mo kong kinakalabit. Utu-utu naman ako, birada agad. Ikaw, baliw ka talaga. At ako pa talagang nangalabit sa'yo. Emmanuel, kahit isumbong mo pa yan kay Lola, hindi ka paniniwalaan nun, no? Wala pang 1 taon pagsasama natin na buntis mo na ako eh. Umalis siya na nagtatampo talaga. Dumiretso sa magulang niya para magpalipas ng tampo. Ngunit si Sevi agad ang hinanap ng kanyang magulang imbis na siya ang kamustahin. Walang Sevi for today. Wala muna. Dinagukan siya ng kanyang ama. Problema mo. Dinadamay mo ang apo ko ah. Si Sevi na ang baby namin. Ikaw damulag ka na kaya umayos ka. Don't tell me nagsiselos ka sa anak mo. Manahimik ka. Parang hindi ka ganyan noon kay Emmanuel. Silos na silos ka rin kasi siya ng priority ko. At hindi mo na ako malambing. Saway ng ina niya na ikinagulat ni Emmanuel. Same situation pala sila ng kanyang ama. Inakbayan niya ito. Dad, what's the trick? Paano mo ko naisahan at nasolo mo si Mommy? Son, let's not talk here. I'll tell you kung anong ginawa ko. Napangisi ang ama niya bago nila iniwan ng ina niya para mag-usap sila ng masinsinan. Si Yumi naman ay nag-guilty. Binihisan niya ang kanyang anak upang ipaalaga na muna ito, hindi sa lola ni Emmanuel, kundi sa magulang nito. Sobrang kulit na kasi ni Sevi, kaya hindi na ito kaya ng lola. Mama, where are we going? Lola's home. Next time na lang kay Granny, pwede ba? Tumango naman ito. Spoiled din naman kasi sa parents ni Emmanuel, kaya kahit saan mapunta, ayos lang kay Sevi. Tuwang-tuwa ang biyanan niyang babae nang sila makita. Agad nitong kinarga si Sevi. May pogi nga po. Mismo si Lola?
Mami, pwede po bang iwan si Sevi? Si Emmanuel kasi, kailangan ko rin pong bigyan ng pansin. Nawawala na po ako ng time sa kanya at guilty ako ng sobra. Ayun, kasama ng ama. Sumugod dito kanina. Sumbong ng sumbong pero hindi ko pinapansin. Hindi nila alam hirap natin sa pag-aalaga ng anak na hindi yun natatapos basta maipanganak lang. Ganyan na ganyan din ang ama niya noon. Sige na, puntahan mo na. Mag-relax ka muna. Kami nang bahala kay Sevi. Paminsan-minsan, you need to take a break, iha. Nandito lang naman kami. Isama mo asawa mo. Mag-solo muna kayo for 2 days. Salamat po. Pinuntahan niya si Emmanuel. Nagulat pa nga ito na nagtatampo pa rin. Natatawang hinagkan niya ang asawa. Gumaya ka na. 2 araw si Sevi dito sa lolo't lola niya. Umiwas ang mukha nito. Wait, 2 days? Oras lang naman ang gusto ko. At saka gusto ko lang namang masolo ka. Makakwentuhan ka. Ayaw ko namang malungkot ang anak natin na iwan natin siya for 2 days. Hindi siya malulungkot, so don't overthink. We need a break. Miss na din kita eh. Napaka-hands-on mong ama kay Sevi. At halos hindi ko naramdaman ang hirap because of you. Lagi kang nakaalalay, nagsasakripisyo ka ring mag-work from home para makasama kami araw-araw. Hinaplos nito ang buhok niya. Gusto ko lang talagang mabigyan ka ng oras para makapagpahinga ka habang kasama ako at makapagmuni-muni. 5 taon na pero sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko ang nakaraan. Oo nga, hindi ako makapaniwala kapag binabalikan ko. Sa sobrang katakawan ko, nalunok ko ang singsing na dapat sana kay Pamela. Pero ang ending, ako na lang ang naging bride mo. Nakakatawa kapag binabalikan ko ang mga pangyayari. Pero alam mo wife, the moment na nalunok mo yung singsing, alam kong that's the sign para hindi ituloy ang engagement namin ni Pamela. Sobrang sukal sa loob ko na pakasalan siya. Habang ikaw, nagawa kong ayaing magpakasal na para bang wala akong pinagsisisihan kung ikaw ang magiging bride ko. Yun ang nararamdaman ko that time. Hindi ko rin alam kung ba't padalos-dalos ako that time. Pero alam ko sa sarili kong hindi si Pamela ang gusto ko. At ikaw ang perpektong babae na pwede kong pakasalan para matupad ang gusto ng lola ko. But look at us now. We're so happy and in love. Wala akong pagsisisihan na ikaw ang inaya kong magpakasal. Mahabang paliwanag ni Emmanuel bago naglapat ang kanilang mga labi.